Marami sa mga lumapit sa akin, ang problemang sinasabi nila ay yung CR, na bulok ang CR na ginawa. Tapos yung classroom ay hindi ganoon kaganda ang when we're talking about insulation. Kasi halimbawa, malapit sa freeway, marinig mo yung takbo ng mga bus, tricycle, jeep kasi hindi magandang insulation. So, nababawasan yung learning skills ng mga estudyante kasi hindi sila makapag... Ma'am, let me finish. Please don't raise your hand when I'm talking, please. Hindi nakapag-concentrate na-stress po ako. Raise ka ng raise. Please don't interrupt me, okay? So nababawasan po yung learning skills ng mga estudyante kasi nandyan yung ingay ng mga tricycle, mga bus. At isa pa, meron din mga insidente na kung saan yung mga classrooms, ginagamit po ito sa bilang evacuation center during calamities. Now, dapat itong mga classrooms, they're built to withstand typhoons and earthquakes and stuff like that. Pero may mga classrooms, Mr. Chair, na monitor natin pagdating sa bagyo, ito yung unang nililipad, itong unang binabaha. So dapat, we have to be very careful na talagang quality yung classrooms na binibuild natin. And one more, Mr. Chair, every single year, humingi ng contribution, whether PSIP 1, PSIP 2, ang mga eskwelahan sa mga estudyante para sa mga electric fan. So dapat maganda yung build ng classroom na may electric fan, ceiling fan siguro mas maganda para hindi na pwede humingi ng contribution sa mga estudyante. At saka yung ano ba, yung ang tawag nun, para pasukin ng hangin na ventilation, maayos yung ventilation. Kasi yung PSIP 1, PSIP 2, kung titingnan mo po yung mga classroom doon, it wasn't really built that uh, properly na para maging maayos yung ventilation para sa mga estudyante. Kasi karamihan sa mga estudyante, in fact, Mr. Chair, last year, I donated several dozens of electric fans sa mga iba't ibang eskwelahan sa iba't ibang lugar dahil nga po, kulang ventilation, kulang ang electric fan. So ventilation is very, very important and insulation.